Ladies and gentlemen, nandito tayo ngayon. Ilabas natin. Si Tambi, umamin. Naku, si Tambaluslos, umamin. Umamin. Kaya lang sinabi niya lang Duarte, hindi lang siya yung mastermind. Umamin din siya. Hindi ka lang mastermind. Tapos, ito, si Corina Sanchez at si Pinky Webb ay galit kay Sara. Gusto nila ma-impeach si Sara. Kung tanungin mo si Corina Sanchez, bakit? Kasi tinawag pala ni Digong na supot si Maruas. So, ito kaya. Umpisa natin. Dito ba na tayo umpisa sa pagtawag ni Digong? Dito ba na tayo sa pag-amin ni Romualdez? Ipresenta natin si Marcoleta. Ang paborito kong senador, Rodante Marcoleta. Dati ayaw ko dito. Ngayon gusto ko na. Galit na galit dito si Insurrecto. Ito. Pakinggan si Dan Marcoleta at sinabi niya, umamin na si Tambi. Umamin na siya sa mali-malita na pagnanakaw. Ayan. Tingnan natin ang pag-amin. Kung paano ba ginawa ang pag-amin. Siyempre, pag may fraternity ganyan. Opo, lalo sa mga abogado. Teka muna, pati ako. Ano ba yung sinabi ni dating Speaker Martin ukol dun sa I am not the mastermind. Yun, yes po. Hey, I am not the mastermind. Hindi daw po siya ang may ang tinuturo niya ay ang executive. Pero nilaglag niya yung sarili niya eh. Bakit doon sa kanya statement to ba? Meron? Hindi, pag sinabi mong I am not the mastermind, di alam mo yung mastermind. Oh. Yun po ba? Kilala mo? Napakasimple naman yun ang konotasyon nga pala nun. Napakasimple naman nun. Hindi ako Kung mastermind. hindi ko ang mastermind, ay kilala mo kung sino. Tama o hindi? Tama po. Kaya mo nasabing hindi ka ang mastermind. Kaya ako nagtataka kung bakit gano'n kung pinag-umpisahan ng kanyang statement eh. Oho. Ay, nako. Ang laki ng ang laki ng impact nun Di ba? Pero, ang itanong mo muna, bakit siya nagsalita? Ba't siya gumawa ng isang public statement? Totoo nga po. Alam niyo sir, maging sa social media, nagtatalo-talo ngayon Sabi nila, baka Wala drama na lang tayong yan. oras, Di po, mga ano pa po, 20 minutes pa tayo. Sabi hindi. Sabi nila, drama lang yan. Sabi na ba, hindi, laglagan Parang yan. ayaw ko nang pag-usapan niya. Ganun ba? Di sige po, wala tayong magagawa. Hindi kasi... Hindi, bumabawi lang ako. Kasi kanina yung gusto kong pag-usapan, sinasara na yung dalawa Okay, pakinggan natin si Tayo, Sed, para makarami lang mo naman tayo. Tayo naman Pinigilan. Pakinggan natin si Romualdez. Maalala lamang natin. Sabi niya, parang inamin niya rin na nagnakaw din siya ng mga manamanita. Kaya nga lang, hindi nga lang siya mastermind. Si sino kaya na mastermind? Alam naman si Saldico. Yung mga kaibigan ng mga Pinklawan na si BBM. Pagkaibigan ng mga Dilawan na si BBM. Yan ang mastermind. Pakinggan natin si Mr. Not Mastermind. Okay. Ferdinand Martin. Ano mayat to? Tambaluslos. Romualdez. Ano ba yan? Romualdez. Ano siya? Gomez pala middle name niya. I did so out of respect for the legal process. Yeah, Magandang araw sa inyong lahat. For a long time, I chose to remain silent. I did so out of respect for the legal process. I did so because I did not want to add more noise to an already divisive issue. I did so because I believed that if I cooperated fully, submitted myself to the proper authorities, and answered every question asked of me, the truth would eventually speak for itself. But there comes a point when silence is no longer prudence. My silence has been abused and weaponized to build a narrative that is false, twisted, and unfair. So let me be clear. I will not keep quiet anymore. I will face this head on, and I will speak with facts because the truth deserves to be heard. Today, I'm taking this opportunity to speak directly to the Filipino people. From the start of this controversy, I have been cooperative,
I personally appeared before the proper authorities. I voluntarily submitted my affidavit to the ICI. I provided the information and documents asked of me. I did not hide. I did not run. I did not evade scrutiny. I faced it head on within the proper channel because I know there is no evidence that proves I committed plunder, conspiracy to commit plunder, or any similar offense that the Ombudsman may be contemplating against me. And because I have nothing to hide, I am today authorizing the immediate public release of the affidavit I submitted, together with all supporting information, so that the Filipino people can judge for themselves who has been transparent and who is simply being politically targeted. Now let us address the most absurd accusation of all, that I am supposedly the mastermind of this corruption scheme. Inakusan daw siya mastermind ng korupsyon. Yun ang akusasyon sa kanya. Okay? Anong sagot niya? How can I be the mastermind? How can I be the mastermind? Of this corruption scheme? How can I be the mastermind? I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government, the legislature. The national budget is not conceived, executed, implemented, bidded out, supervised, and complete. Ganito na lang, shortcutin na lang natin kasi ini-English mo pa para maintindihan naman na nakikinig sa akin. Sabi niya hindi daw siya mastermind. So, ina-acknowledge siya, ibig sabihin ay kinikilala niya na nangyari yung pagnakaw. Pagkatapos, sabi niya, bakit ako magiging mastermind? Isa lamang ako sa mga gumagawa sa budget. Sino pang ibang gumagawa sa budget? Yung speaker, siya. Yung Appropriations Committee, si Saldico. Yung Appropriations Committee of Finance Committee ng Senado na si Grace Po. Yung President ng Senate na si Chis Escudero. So, 4 na sila. At saka yung pumipirma, si BBM. Yan sinasabi niya, hindi siya mastermind. Kaya, hindi man siya mastermind. Pwede mong sabihin, si Bongbong ang mastermind. Hindi naman, alangan naman si Saldico mastermind. Di ba? Walang iba pwede mag-mastermind. Alangan ba si Chis Escudero? Maniwala ba kay Chis Escudero? Alangan ba si Grace Po? So, walang ibang pwede mag-qualify as mastermind. Kung di, yan ang pumipirma ng perang nilabas. So sabi, I am not the mastermind. Yes, you are not the mastermind. And you are the main man of the mastermind. ikaw yung tao na mastermind. ay, nasa ICU na, sabi ni Bridget Piquero, wala na po, patay na po, nilibing na po. Ang ICI nilibing na. Wala, hindi na sa ICU, nilibing na po. So, yan po ang source of yung pag-aamin. So, ngayon, after that, let's now talk about Corina Sanchez. Bakit ba galit si Corina Sanchez kay Digong? At pinadaan niya yan ang galit niya sa binira niya si Sara Duterte. Dinamay pa niya, pati si Pinky Wave, galit din kay Sara Duterte. Akalain mo ba naman, wala pang ebidensya, nag-conclude na sila na guilty si Sara? Bakit kaya galit si Sara? Bakit kaya galit si Corina Sanchez kay Digong? Galit niya kay Digong kasi, si Digong, matulis kasi ang dila ng Bisaya Anong ginawa? Sabi niya si Maruhas, supot, hindi patuloy. Binanggit niya ito noong kampanya, noong nakaraang 2016. Pakinggan natin ang sinabi ni Digong. Alam mo, yung mga style ni Digong kasi ganun, yun nagpapatalo sa kanya Di ba? Napansin siya nung sinabi niya, putang ina mo po. Di ba? Yan ang unang sinabi niya. Tangina mo po. Si Pope John Paul pa yun, ito. Pakinggan natin ang sinabi ni Duterte. Of my spine. Dito tayo sa dulo. Ilabas yung medical records after this incident.
tanungin mo muna siya kung tuli ba siya. Ulit. Talaga bang Kasi ito si Maruhas, nagkikriticize kay Duterte na hindi daw niya kaya mangampanya kasi matanda na daw si Duterte. So anong sagot ni Duterte sa kanya? Ito, pagkababain natin. Kung magsabi sa inyo, tuli ako. Tanungin mo yung isa. Sir, sabi ni Mar Rojas, are you willing to ilabas yung medical records after this incident? Tanungin mo muna siya kung tuli ba siya. So, dahil dyan, tumalabi sa otak ni ni Corina Sanchez. Alam ko yung sagot dito ni Maruhas, simple lang eh. Alam mo yung sagot ni Maruhas? Itanong mo kay Corina. So, ito kayon. Tingnan natin, pakinggan natin ngayon yung pagtira. Nakaganti na si Corina. Nakahiganti na. Ito, pakinggan natin paghiganti ni Kan. Ang paghiganti ni Corina Sanchez laban sa mga Duterte. Ito. For impeachment in the House. Tingnan natin ha. Here. Yes, I know. But Ayon sa billionaire at philanthropist, Understanding the importance of cities. money para palawakin here. Yes, I know. But so anong tingin ninyo? Where will the politicians, where will the congressmen and the senators now align? Kaya na, ito sinabi na April 22, gabi, pagkatapos ng hearing noong 2020, April 22. So sa impeachment hearing. Siguro litong-lito na sila. Sabi niya, litong-lito na daw mga congressmen at saka senador. Dahil sa hearing na kanina, yung 22. Oo, saluhin mo. May nalalaglag. Oo, may nalalaglag. Paano yan? Uy, dati ako dito. Teka muna. Dito muna tayo sa gitna. Para silang, baka may masaktan yung sa harap mo. Ay, hindi. Siya alam niya talaga kung ano siya eh. Oo, yung guest mamaya ni Pinky. Pero tanungin mo yun ha. Because before all this happened, especially after the Vice President announced that she was running for the presidency, ang alam ko, maraming congressman. Hindi ko pa pangalanan, Oo. Ang mga nagsabing mag-a-absent sila, mag-a-abstain sila. Sa impeachment. Ayan, Kasi nga, mataas ang mga numero ni... Kunin mo yung konteksto niya, marami noong daw, hindi parang hearing ng 22 na yan, marami daw araw. Parang walang gana mga congressmen makisali sa impeachment. VP Sara. Pero pagkatapos ng araw na ito na lumabas yung 6.7 billion pesos, na kailangan bang patuloy? 6 billion pesos na ang running total yon. Running total doon sa CTRs, sa covered transactions, saka suspicious transactions. Total yun, Corina. Halimbawa, sige na, mamaya ko na-explain ko ng set na total. Kaya pagtapos daw ng 6.7 billion na lumabas sa hearing, anong sinabi ni Corina? Na yan, lilitisin pa yan. Parang nag-aalanganin na. Daw? Sabi niya, nag-aalanganin daw, bubuto na ata laban kay Sara. Oo. Totoo? Totoo po. ba? Ayan kaya si Pinky Wave, ganun din, anti-Sara din. Totoo, excited. Nag-aalanganin na. Tanungin natin yun sa kanya mamaya. Oo. And even the senators, di ba? Kasi, pero mukhang may numero na daw. Ang chismosa ko, Oo. Daw, Okay lang mamaya yan. sasabihin ni Kong Toby Tiangco yung totoo. Na, may numero na for impeachment in the House. Kasi 1/3 Meron na daw. Siya talaga, pabor siya kay, laban siya kay Sara eh. ang kailangan mo eh. Yes. And they already have 150 something. Pero yung Totoo Senado, na, may 150 na. yun ang sabi sa akin. Kaya nga marites salin-salin. Oo, yun. So, but the Senate is still a question. Of course. Kasi 5 sa kanila ngayon ay mas nanganganib kaysa dati. Pagkatapos nung video ni Speaker Romualdez. So, Unless may Palabasin niya, so 5, sino ba yun? Si Jinggoy, si Chis Escudero. Ang gusto palabasin ni Corina, dahil daw makakasuhan at makukulong si Joel Villanueva,
si 2 bilyar, so 5, ay hindi na daw makakatulong. Hindi ba kabubuhan yan? Bakit ko nasabi kabubuhan yan? Para makonvict po si Sara, kailangan bumuto ang kontra sa kanya. At hindi na kailangan bumuto para sa kanya ang pabor sa kanya. Manahimik lang sila. Ang binibilang dyan ang bumoto pabor sa impeachment. Hindi binibilang ang boto ng ayaw sa impeachment. Magboto ka man ng no o hindi, walang silbi, walang kwenta. Mamaya natin kwentahin kung ilan talaga senador ang pwede. Pero patuloy natin, ipakita natin na galit si Sara kay Sara Duterte. Galit si Corina kay Sara Duterte. I-arestuhin pa, no? Baka malagasan pa sila dahil sa ICC naman. Yes. Oo. oo Ito nga. naman si Willard Cheng, bubo rin. Wala po kinalaban yan kahit matanggal mo. Kahit tanggalin mo 10, di lalo sila matatalo kasi 2016 ang kailangan. 24 ang Senate, 16 ang kailangan mo buto. So kung 16 ang matira, 8. So dapat kung tinanggal mo 10, wala na kayo buto, wala na panalo. Baka mabawasan pa. Ayan. Malalaman. Exciting times. What do you think, Mateo? Mateo G? Exciting. Sana mag-guest din sila sa Mateo J. Para mailabas ang katotohanan doon. Oo nga. Tanungin mo sa kanila, di ba? Ang kawawa dyan yung mga pamilya nila. Ano? So, anyway, we're Ang praying for kawawa Alzheimer's. tayo. Sa bagay. Yung taong bayan natin. Sa bagay. Ewan ko, ako sariling I don't rely on government too much. I rely on myself. Hindi kasi pwede. Sabi nga doon sa report kanina, we really deserve better. Definitely. We deserve better. Of course. Yeah, napakita na si Pinky Bo, we deserve better. Ayaw nyo kay Sara. Don't you think we have what we deserve? Because we voted for all of them? Well, yeah. Oo. Well, that's also Okay, kita mo? Don't you think we deserve one of them? That's also an argument. an argument. But even if we voted for them, we deserve better roads, better education, better Healthcare. housing, lahat yun. Better healthcare, exactly. More so yan. Yan yung mga I kailangan think natin. Willard for president. Willard. Willard for president. Corina Sige. muna. Because You will explain. Because you will explain. Ba't Corina muna? Hindi, si Sarah G muna. Sarah G. Sigurado panalo na yon. Alright, yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, BNC. Yeah, basta ganun lang nakita nyo na kung saan kumikilang mga yan. Hanggang dyan lang ang ating vlog ngayon. Mag-vlog pa ako mamaya. Ay, sabi ni Lablin Perez, tapos na Duterte mo. Magsisisi ka. Sabi naman ni Bergie Piquero, Pangulong Bato ni kung Irese for President, Maruhas. Wala, talo yun si Maruhas. Hindi mananalo yan. Sobrang ina, lalo pa niyan si Corina na nananakit ng katulong. Ay, sabi nung iba doon sa talayan daw nakikita niya na parang na-rape daw ata doon eh. Tapos si Randy, please protect Baby Sara. Yes, we will protect Baby Sara. Bergie Piquero, sir, kasuhan ng kuwa. Kasuhan natin ang kuwa. Kuwa lang sila eh. Ilinbag yung maimbag ng bali. Naimbag rabing. Okay. Si Caroline Concha. Nakita niyo, support na si Maruhas eh. Brigitte, kinikilala din talaga. Yan na mayroong mastermind. Dario Arellano, good evening. Tapos si Bergie Piquero, ICU na ng ICI. Si Bernard Magtibay, magandang gabi, mayong hapon dira sa San Joaquin, Iloilo. So, hanggang dyan yan. Perfect Complex, sigurado acquitted yan. Walang duda yan. It's only a matter of time. It's a matter of time. It's a matter of time. Okay, salamat po.